Kontrobersyal ang pagtanggal kay Jenkins. Hindi sapat ang mga dahilan at rason. At Curry may gustong iparating sa Warriors. May gustong ipapagawa sa team para magtagumpay ngayong season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3. Mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Ang Memphis Grizzlies ay nanggulat sa NBA matapos nilang tanggalin si head coach Taylor Jenkins kahit may 9 na laro pa sa kanilang season. May record na 44-29. Kasalukuyang nag-tie sa Lakers para sa ika-4 at ika-5 pwesto sa Western Conference at may mahahalagang laban sila ngayong weekend, kabilang ang laban mismo sa Lakers sa linggo. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat kay Taylor sa kanyang kontribusyon sa team at sa lungsod na ito sa nakalipas na 6 na taon, pahayag ni Memphis General Manager Zach Kleiman. Ito ay isang mahirap na desisyon, lalo na't kitang-kita ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng aming mga manlalaro at ang tagumpay ng koponan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nais ko siyang bigyan ng pinakamabuting hangarin sa kanyang hinaharap. Si Tuomas Iisalo ang magiging interim head coach. Para sa natitirang bahagi ng season, isang papel na minsan na niyang ginampanan ng lumiban si Jenkins sa ilang laro. Ang pagkuha kay Isalo bilang interim coach ay unang iniulat ni Shams Charania ng ESPN. Si Isalo na mula sa Finland ay isang dating manlalaro at coach doon at naging kampeon sa Eurocup noong nakaraang taon. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Grizzlies ang pagkalas nila sa assistant coaches na sina Noah LaRoche at Patrick St. Andrews. Matagal nang may lumalaking pagkadismaya sa Memphis kaugnay kay Jenkins at sa direksyon ng team na nagbunga ng maraming espekulasyon tungkol sa posibleng pagpapalit ng coach sa off-season. May record na 8 sa 11 ang Memphis mula noong All-Star break na may ika-16 na ranggo sa opensa at ika-20 sa depensa sa panahong iyon. Simula noong Pebrero 3, tanging isang koponan na may record na higit sa playoff teams ang kanilang natalo, ang Dallas Mavericks, na nagpahinga ng kanilang mga pangunahing manlalaro sa naturang laro. Halos nasa antas lamang ng pagiging average ang Grizzlies mula noong unang bahagi ng taon, sa kabila ng kanilang inaasahang 49 na panalo na kampanya. Bagamat nakaapekto ang mga injury ni na Ja Morant at Jaren Jackson Jr. sa kanilang paghina, may naramdaman ding pagka-frustrate sa team, lalo na tila hindi na gaanong sumusunod ang mga pangunahing manlalaro kay Jenkins. Naging usapin din ang pagbabago niya sa sistema ng opensa kung saan nabawasan ang paggamit ng Morant-led pick and rolls. Bagamat 3 beses niyang nadala ang Grizzlies sa playoffs at maaaring maging 4 sa 6 na taon ngayong season, hindi naging maganda ang kanilang kampanya sa postseason. Sa kabila ng mga isyong ito, malaking hakbang pa rin ang pagpapatalsik sa coach na may pinakamaraming panalo sa kasaysayan ng prangkisa at ginagawa ito ilang araw bago ang playoffs. Maraming nagtaas ng kilay sa timing ng desisyong ito, lalo na sa iba pang mga koponan sa liga. May mga opisyal ng ibang team na napansin na naging masunurin si Jenkins nang ipilit ng Grizzlies na baguhin ang kanyang coaching staff noong nakaraang off-season. Dahil dito, mabilis siyang nagiging isa sa mga pinaka-in-demand na coaches sa merkado ngayong paparating na off-season, kung kailan maraming koponan ang inaasahang magpapalit din ng kanilang head coach, bagamat maghihintay muna ang ibang teams hanggang matapos ang season bago gumawa ng galaw. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matapos ang 3 sunod-sunod na nakababahalang laro laban sa mas mahinang mga kalaban, ginugol ng Warriors ang karamihan ng Sabado ng araw na tila patungo sa ika-4 na ganoong resulta. Sa pagkakataong ito laban sa isang koponan na mas mahina pa kaysa sa 3 nauna, ang New Orleans Pelicans may record na 20-53, kulang ng 4 na starters at nakaupo na sa mabilis na trend papunta sa NBA Draft Lottery, ay nagpakita ng matinding paglaban na halos hindi nakayanan ng Warriors bago sa wakas. Sa ika-4 na yugto, tumugon ang Golden State na parang isang koponang nasa playoff race. Kinailangan ng Warriors ang bawat puntos ng kanilang 15 puntos na advantage sa ika-4 na quarter upang makatakas sa Smoothie King Center na may 111-95 win, isang tagumpay na hindi pa rin nila ikinasya. Sa tingin ko, nanatili lang kami sa laban, ani Draymond Green sa mga mamamahayag sa New Orleans. Mabagal ang simula namin, pero nang nahanap na namin ang aming kumpiyansa, nagsimula na kaming makakuha ng ritmo. At sa ikalawang kalahati, parang bumalik ang tunay naming laro. Hindi perpekto, marami pang pwedeng ayusin, pero gusto ko ang paraan ng pagsasara namin sa laro. Sa unang 3 quarter,
Nagawa lang ng Warriors na magkaroon ng isang puntos na kalamangan laban sa mga backup ng New Orleans bago sila tuluyang nakuha ang tamang diskarte sa ika-4 na yugto kung saan bumagsak ang laro ng Pelicans. Isang bagay na hindi nangyari sa Atlanta Hawks at Miami Heat, ang dalawang nakaraang kalaban. Napakalalim na ng pagkakalubog ng Warriors sa sarili nilang kumunoy, kaya't umaasa sila na ang 12 minutong magandang paglalaro laban sa isang koponan na hindi dapat nagbigay sa kanila ng problema ay sapat na para mahango sila mula rito. Sa tingin ko maayos naman ang laro namin, ani Coach Steve Kerr. Hindi ko nagustuhan ang passing lalo na sa unang kalahati, pero mas inalagaan namin ang bola sa second half. May ilang open shooters na hindi namin napasahan sa unang bahagi na nakaapekto sa aming ritmo at nagpahirap sa laro. Pero sa kabuuan, magaganda ang mga nakuhang shooting. Mas naging maayos ang ball movement sa second half. Gumanda ang daloy ng laro at matibay ang depensa. Na naging mahirap ang panalong ito ay patunay na kahit bumalik na si Stephen Curry, walang ipinakita ang Warriors na nagmumungkahing naresolba na nila ang mga problemang sumasakal sa kanila mula nang huli silang makakuha ng isang panalong talagang kasiyasya noong Marso 18 laban sa Milwaukee Bucks. Muli na namang nagkulang ang Warriors sa simula ng laro. Pangit ang kanilang shooting. May mga butas sa depensa na maaaring naging delikado kung mas malakas ang kalaban. Hanggang sa ika-4 na quarter, hindi nila ipinakita ang kinakailangang pagsisikap para magkaroon ng tsansa sa top 6 finish sa Western Conference. Ang pagkatalo nila noong Miyerkules sa Miami ay naglagay sa Warriors sa ika-7 pwesto. Ibinalik sila sa play-in tournament spot sa unang pagkakataon mula noong unang linggo ng Marso. Ang pagtatapos sa ika-7 o mas mababa ay magpapasok sa isang kupo ng binubuo ng mga veterano na makikinabang sa pahinga bago ang playoffs sa agarang play-in tournament. Si Curry, na nagtala ng 23 puntos sa kanyang pagbabalik matapos lumiban ng 2 laro, ay ipinaliwanag ang kahalagahan ng pag-angat sa top 6 sa kanluran. Sobrang importante nito, aniya. Kapag top 6 ka, sigurado kang may serye at makakakuha ng isang linggong pahinga. Walang gustong mapunta sa play-in kung kaya mong kontrolin ang iyong kapalaran. Ang ika-6 na pwesto ay isang ilusyon para sa Warriors kung magpapatuloy silang mag-shoot ng 41.3% from the field at 24% from the 3-point range, tulad ng ginawa nila laban sa Pelicans, o kung papayagan nilang pumukol ng 68% from beyond the arc ang isang kalaban tulad ng ginawa ng Heat 3 araw na ang nakalipas, o kung hahayaan nilang umabot sa 57% from field goal percentage per one team gaya ng ginawa ng Hawks noong nakaraang linggo. Habang medyo nahirapan ng Warriors sa New Orleans, ang pinakamalapit nilang katunggali, ang Los Angeles Clippers, ay nagbigay naman ng 132-100 na pagbagsak sa sub-mediocre na Brooklyn Nets. Ang tanging team na nakatalo sa Los Angeles sa nakalipas na 2 linggo ay ang first place Oklahoma City. Sa puntong ito ng season, ang mga kopo ng nasa playoff race ay dapat na nagpapahusay ng kanilang laro, dinodomina ang mahihinang kalaban, at pinaghahandaan ang mas mabibigat na laban. Ang Clippers ay umaangat, samantalang ang Warriors na may 3 sa 3 record sa kanilang huling 6 na laro ay hindi umuusad sa tamang direksyon. Sa huling 2 laro laban sa Atlanta at Miami, may mga pagkakataon na kami ang mas agresibo at mas pisikal na koponan, ani Curry. Nakaangat kami sa laro kahit hirap kami sa opensa. Kung maipagpapatuloy lang namin ang enerhiya at siglang iyon, dapat lang na maniwala kami na papasok din ang mga shooting namin sa mas mataas na porsyento. At kapag nangyari iyon, doon natin mararamdaman ang pagbaha ng magandang laro na ipinakita namin noong nagkaroon kami ng 16-2 run. Bagay na iyon ang pinaka-importante kay Curry para magtagumpay. Ang susunod nilang laban ay kontra sa Spurs, ang panghuling kalaban sa 5 sunod-sunod na team na may losing record. Kung ang huling 12 minuto sa New Orleans ay isang uri ng lunas, malalaman ito sa unang 12 minuto sa Lunes laban sa San Antonio.